Magandang araw na naman sa inyong lahat, guys. So, mayroon na namang bagong pinag-iisipan na policy yung Japanese government na yung naturalization daw sa pagiging Japanese citizenship ay gagawin na nilang 10 years. Kasi dati 5 years lang yon. So, pinag-iisipan nila na extend na yun, gawing mas stricto at gawin nilang 10 years bago makapag-apply sa Japanese citizenship. Okay guys, kung bago na po kayo dito sa channel, ako po si Leo, isa pong OFW dito sa Japan. Medyo matagal na rin sa Japan pero hindi pa rin mayaman. Kung di pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe naman dito sa aking channel. Yan, may subscribe button dyan. And then, mag-like din po kayo sa video ito pag nagustuhan nyo. And then, pwede nyo rin pong i-share itong video nito sa mga kababayan din natin na nandito sa Japan or interested sa ganitong topic. Okay guys, so yun na nga yung topic natin na yung requirements daw para sa naturalization or pag-apply ng naturalization dito sa Japan bilang isang maging Japanese citizen na ay gagawin na nilang 10 years. Kasi nga, dati ay 5 years lang. So kung isipin natin kasi, ay baliktad kasi yung ginawa nila. Yung pagiging permanent residence dito sa Japan ay 10 years yung ginawa nila. Pero depende naman yung sa visa. Pero sa mga working visa holder dito sa Japan, ay ang ginawa nila ay dapat maka 10 years ka munang magtrabaho dito sa Japan bago ka maging permanent resident, bago makapag-apply sa pagiging permanent residence or pagiging permanent resident. Kasi ang ginawa nila medyo baliktad or baliktad ka talaga. So pag gusto mo mag-apply ng naturalization, Japanese citizenship, 5 years lang noon. And then kung gusto mo mag-apply na maging permanent resident, ang ginawa nila, dapat 10 years ka muna magtrabaho dito sa Japan. So, kaya ngayon ay gusto na nilang taasan yung requirements para sa Japanese citizenship or naturalization. Kasi nga, baliktad naman kasi talaga yung ginawa nila. Mas naging mahirap patuloy yung pag-apply ng permanent residence kaysa sa naturalization or sa pagiging Japanese citizen. Pero depende din naman yun sa visa. Siyempre, kung mayroon kang halimbawa spouse visa dito sa Japan, mas madali kang makakakuha ng permanent residence. Siguro mga 3 years lang pwede na. So tulad natin na wala naman tayong dugong Hapon, tayo ay mayroon lang working visa dito sa Japan. So kailangan talaga nating maghintay ng 10 years para makapag-apply ng permanent residence. Pero pwede tayo mag-apply. Kahit naka 5 years pa lang tayo, pwede na pala tayo mag-apply ng Japanese citizenship kung gugustuhin natin. Actually, naisip ko na yun dati. Siguro last year yata naisip ko na yun. Kasi nga dati gusto kong mag-loan talaga ng bahay dito sa Japan. So, nag-apply na ako, nag-try na ako mag-loan sa bangko. Maraming bangko kung napuntahan, na-applyan. Pero nahirapan kami. Dahil nga, hindi ako permanent resident. So, isang choice na naisip ko dati ay magpa-convert na lang or magpa-naturalize na Japanese citizen. Mag-apply ako ng naturalization dati. Kasi lampas 5 years naman ako dito sa Japan. Pero wala pa akong 10 years kaya hindi pa makapag-apply. So hindi ako na-approve lagi sa housing loan dito sa Japan. So naisip ko dati kung magpapa-naturalize pala ako na Japanese citizenship or maging Japanese citizen na ako, mas magkakaroon ako or mapapadali yung pag-loan ko sa bahay dito sa Japan. Pero ang problema kasi, ang gusto nila pag nag-apply tayo ng Japanese citizenship dito sa Japan, nagpa-naturalize or nag-apply tayo ng naturalization, gusto nila bitawan natin yung dati nating citizenship. So tayo mga Pilipino, tulad nating mga Pilipino, kung mag-apply tayo ng Japanese citizenship, ay kailangan daw nating bitawan yung pagiging Pilipino. Kumbaga, ibabasura natin yung pagiging Philippine citizen natin. Kasi ayaw nila ng dual citizen. Yun ang problema sa kanila. Gusto nila Japanese citizen lang. So kaya yung mga tulad natin na immigrant or migrant workers or immigrant dito sa Japan na mayroon lang working visa ay karamihan ay hindi nag-a-apply ng naturalization.
Unless talaga na gusto na nila ditong tumira habang buhay. Kasi tulad natin mga Pilipino, kahit nagtatrabaho tayo dito sa Japan, siyempre mas gusto pa rin nating bumalik sa Pilipinas or magpabalik-balik sa Japan, sa Pilipinas. Kasi siyempre nandun yung family natin. So hindi naman natin pwedeng kalimutan yung pinagmulan natin. So kaya maraming mga Pilipino tulad ko na ayaw rin maging Japanese citizen. Kasi ayaw nating bitawan yung pagiging Pilipino or yung yung Philippine passport natin. So kaya ganun, dito sa Japan, okay na sa mga Pilipino na permanent resident lang, 10 years. So ayaw na pumasok sa naturalization. So kasi dapat, sa opinion ko lang kasi, dapat ang ginawa nila, dapat gawin nila, okay lang na gawin nilang 10 years yung Japanese citizenship, naturalization. And then, sa permanent residence naman, sana luwagan nila. Kung gusto talaga nilang i-align sa mga western country yung policy nila, tulad ng sa US, sa Canada, or kahit sa Australia, o kaya sa UK, dapat gawin nilang kahit 5 years na lang yung permanent residence, 5 years na requirements. And then, sa naturalization, gawin din nila na dapat makapag-permanent residence muna na 5 years bago mag-apply ng naturalization para at least makomplete yung gusto nilang mangyari na 10 years muna na nandito sa Japan bago magpa-naturalize or mag-apply ng Japanese citizenship. So yun yung sana ginawa nila or sana gawin nila na 5 years na magtrabaho dito sa Japan, and then gawin nila na pag na 5 years na, pwede na mag-apply ng permanent residence, and then bago sila mag-apply ng naturalization, maka 5 years muna na residence, permanent resident. So para ma-complete yung 10 years. So parang ganun yung sana gawin nila, yung ganun na iisip ko na idea. So pag naka-permanent resident, maghintay ka ng another 5 years, and then bago ka mag-apply ng naturalization. So, para yung mga imigrante dito sa Japan naman na mga working visa ay magkaroon naman ng chance na makapag-permanent resident agad. Tulad sa western country, sa Amerika, Canada, or UK, sa tingin ko 5 years lang pwede nang maging permanent resident. So kung gusto talaga ng mga Japanese politics na gayahin yung mga nasa western countries, ay dapat ganun ang gawin nila. 5 years requirements para maging permanent resident, and then 10 years requirement para maging Japanese citizen. So sana ganun gawin nila. Pero di natin alam, kasi di natin alam yung takbo ng mga Hapon na to. So wala tayong magagawa bilang isang emigrante lang dito sa Japan na nagtatrabaho. So wala tayong magagawa kung anong mga decision talaga nila. So kahit kontra tayo sa gustong mangyari nila, wala pa rin tayong magagawa pag napagdesisyonan na nila. Okay guys, so hanggang dito lamang yung aking opinion sa yung vlog na to. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, alam niyo yung gagawin, i-subscribe, and then mag-like, and then mag-share po kayo ng video nito sa mga kakilala nyo. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye bye!